Paano nga ba i-build ang online sales ng iyong negosyo, especially kung isa kang brick and mortar store? The strategy that's called reverse engineering, kung saan mag-i-start tayo sa output na gusto natin. And then eventually, unti-unti, kailangan natin mailatag kung ano yung magiging step-by-step natin para ma-reach natin yung goal na yun. So if you're ready, simulan na po natin yan. Welcome back to the vlog. Ako nga pala si Chicoy Gonzalez, ang founder ng Kuko Express. We have sold already more than 15 million worth of food dito lang sa lugar namin na napakaliit. Nakafocus kami sa pagtulong sa mga micro small business owners to grow their businesses by providing them platform and support so they can reach their potential, especially in online sales. So kung gusto niyo matutunan kung paano namin ginawa yon, yan ang gagawin natin today. Hopefully po, mapakinabangan nyo to sa negosyo ninyo after mismo ng ating webinar today. Mag-set muna tayo ng basic goal na gusto natin ma-reach. I want you to open your mind sa lahat ng target natin, lahat ng goals natin, may steps. Kung wala kang benta, hindi ka umaabot sa 50,000, may mali somewhere in between. Bago mo ma-reach yung 50,000 sales. Mula sa 50,000, atras tayo ng konti. Ano ba yung average purchase ng customer? So, i-try mo i-figure out yun. Bakit mo kailangan malaman yung average purchase price per transaction? Kasi, yung 50,000, i-divide natin ngayon sa average or mean purchase per transaction. So, kung 700 yun, anong gagawin natin? 50,000 divided by 700. Okay, let me have my phone. Kasi I'm not that smart, no? Let's use our phone. This is purely math. Sa mga boring, mga nabobore sa math dyan, kailangan yung mahalin ng math kasi negosyante kayo. Okay? Basic lang naman to. Add and deduct lang. Okay? Pag nasa premium side ka ng kape, we already have the stats. Alam namin kung magkano ang binibili ng mga customers sa Starbucks. We can do the average or the mean, kung ano man ang gusto namin kunin. Kung magmi-mean tayo, ang average basket size ng customer ay nasa 700 pesos per transaction. So, pwede natin ngayon magamit yung info na yon. Ang issue nun, may info ka ba na ganun? So, you have to figure out that info. Mag-research ka dapat. Aalamin mo, magkano ba yung binibili nila sa Show My Rice? Ikaw, nakapag-trial ka na sa Show My Rice. Magkano yung purchase per transaction? Alamin mo yun. You have to figure that out. So, example, 50,000 pesos divided by 700 pesos yung per basket niya. So, 700, di ba? Equals, so ibig sabihin, kailangan mo ng 71.4 transactions sa isang buwan. Ngayon, na-realize nyo, 71 lang pala. 71 na tao lang pala, may 50,000 online sales na ako. Tama? Ibig sabihin, opo. Para magiging ano siya, pare ko, magiging parang motivation and urge siya na talagang figure out talaga kaagad. Yes. Magiging so, ma-realize mo, teka, ang tanong ko next, mahirap bang i-take yung 71? Ang problema, baka minsan hindi alam kung paano. Okay. Yun. Ulitin natin. From 50,000, figure out ano yung average basket size. Ngayon, alam na natin, 700 per basket. After mong i-divide yan, alam mo na ngayon yung next number. Ano yung next number na kailangan malaman? Ilan yung transaction dapat? Kasi average yung 700 eh. Pag sinabi mong average, kahit pag gano'ng karami yan, mag-average siya ng 700. Ganon yun. So, nasa 774 customers ang kailangan natin. Hindi customers. Okay? Ang kailangan natin ay transactions. Next question. Anong next question dyan? Kailangan alam mo kung gaano kadalas si customer bumibili. Frequency. Sino ba ang target market mo? Dapat alam mo yung frequency nila. Kanina napag-usapan natin. Gaano kadalas bumili sa Starbucks ang customer? May customer kami na twice a month bumibili. May 4 times a month. Merong linggo-linggo, twice a week. May mga ganon. Pero on average, ilan? So let's say na itong kape na to, residente ang target market. Kasi residente yung details na meron kami. And twice a month silang bumibili ng kape. On average. So, ibig sabihin, yung 74 na transaction, ilang customer na lang kailangan mo ngayon? Kung twice a month silang bumibili. O 71 lang pala yung transaction na kailangan natin. Ibig sabihin, 71 transactions divided by 35. Divided by 2. So, nagiging 35.5 na lang. Ang customer na kailangan mo sa isang buwan para ma-reach mo yung 50,000 sales. Ngayon ang next na question, kaya mo bang humanap ng 31 na customer? 'Di ba? Pero hindi 'yun natatapos doon mga pare ko. Baka mamaya isipin niyo 31 lang pala, parang may 50,000 sales na ako. Hindi natatapos 'yun. Alam niyo lang yung numbers ngayon. Pero ang tanong, alam niyo ba kung paano sila kukuhanin para pumunta sa iyo? Magkano ang gagastusin mo
In terms of pera, magkano gagastusin mo in terms of oras? In terms of effort, sino ang dapat gumawa para ma-reach out mo yung mga customers na yon? Para kontakin ka nila, magtanong sila sa'yo at maging interested sila sa'yo. Babalik tayo sa AIDA model. Tandaan nyo, sa 10,000 na i-email mo, baka ang mag-respond dyan, 100 lang. Sa 100 na magbukas ng email na yan, ilan na magta-try? May activity ka ba for them to push them downwards the funnel? Meron ka bang activity na pwede mong asahan na magre-result into certain number of customers? Meron bang ganon? Baka mamaya wala. Alam mo lang na 31 lang ang customer mo. And after that, pagkabili nila, do you have the activity para maengganyo silang bumili ulit twice a month? Do you have the power, the resources? Kasi hindi porke bumili sila ngayon, tapos na yun. You need to build that up. Super important na alam mo kung ilang beses dapat bibili si customer. Maging sustainable yung process mo to reach the goal. 31, mukhang madali, pero hindi yun madali. Paano mo malalaman pag naging interest ng customer, nagtatry, nagtatanong, nag-testing, bumili ng promo kasi gusto lang matry. Halimbawa, kung supplier ng manufacturer ka, bibili ng testing kit, wala kang testing kit, hindi na ako magtatry. Hindi mo alam yun kasi hindi ka trained na kailangan pala may mga ganong steps. Tapos hindi ka willing magbigay ng discounted price sa una kasi masyado kang transactional. Gusto mo pag naglabas ka ngayon, dapat benta ngayon. Pwede naman yon. May mga bagay na dapat transactional. Pero may mga bagay din na dapat sa umpisa okay lang magpabawas ng kita ng konti. Bakit? Dalawang klase. Una, kung ang customer mo ay once a year lang mo order, kailangan transactional na yun. Bakit? Kasi wala nang time para bumili sila ulit agad next year na yung kasunod Kailangan transactional na yun. Pero kung ang target market mo ay residente at ang goal mo twice a month, ano ngayon kung malugi ka muna sa unang 3 transaksyon? Inaasahan mo naman na meron ka namang long-term value or meron kang lifetime value na makukuha. Investment mo yung unang part yung mga ibang mga food merchant, hindi man lang nila matulungan yung customer na mag-step forward. Ang dami-daming kape dyan. Ba't ba ako magta-try sa'yo? Bago ka. I-risk ko pa sarili ko. Kami mag-asawa, mahilig kami mag-explore ng mga food. Pag na-try namin yung food, kahit walang promo, nagta-try talaga kami. Pero pag na-try namin yun, tapos hindi pala masarap, hindi na kami uulit. Pero pag masarap pala, edi uulit kami. Imagine nyo na lang kung maraming taong ganun, na kailangan nila ng to see is to believe process. Para umulit-ulit sila sa'yo. Kailangan nila ng process na ganun. Saan ka nakatingin? Gusto ko kikita ako ngayon ng 10 piso. Gusto ko, gagastos ako ng 30 ngayon, pero 1.5 kikitain ko sa'yo for the rest of your life with me. Alam nyo ba kung magkano ang lifetime value, LTV, lifetime value ng customer sa Starbucks? 17,500 per customer. Yun ang lifetime value per customer, 70,500. Dollars po yun. Hindi po yun peso. On average. Ibig sabihin yung mga nasa mga BPO, willing na willing gumastos sa Starbucks yan, di ba? I-compute mo sa buong buhay nila. Dito sa Pilipinas siguro mas mababa. Pero sa buong buhay nila, dahil sa laki ng ginastos mo sa marketing, sa laki ng ginastos mo to build your brand, may maaasahan ka naman na $17,500 per customer. Why not spend your money on that marketing or your time or your effort into building? Ano yung mga activities ngayon na ginagawa nila? Sobrang dami niyan. Yung notebook nga lang, akala nyo ba palugi nga yun Diba? Ang mahal kaya ng notebook, makukuha mo ng libre pag bumili kang kape. Dito sa atin, mga small merchant, pahihirapan ng customer para makakompleto ng card. Hindi naman, ang goal kasi nila, bumenta. Anong goal ni Starbucks? Hindi. Ang goal ni Starbucks, ma-build mo yung habit mo na bumibili ka sa akin. Kasi alam ko na kapag in-spend mo tong 10 cups lang, cups, yung iba, visit ang binibilang. Yung iba, total transaction ang binibilang. Ay, grabe ang taas ng standard. Bakit? Kasi ang goal nila, bumenta. Starbucks hindi ganun. Ang goal nila, bumili ka lang ng paulit-ulit. Bakit? Kasi alam natin na psychologically, kapag na-build mo yung habit mo, uulit at uulit ka. Psychology ang binibili nila. Okay lang wala akong kitain ngayon dahil sa notebook na yan. At least, matatandaan mo ko. Ikukwento mo pa yung notebook mo. Ipopost mo pa yan sa internet. Ano, may ROI? Yes, meron. Isipin mo na lang. Naging instant marketers yung customers. Tama, nagiging marketers yung customer mo mismo.
Namimigay kami dito ng mga boxes of food. 'Di ba? Chocolate, pang thank you lang 'yun. Walang hinihinging kapalit. May mga ganung activities kami doon. Bakit? Because we understand that Kuko Express is almost part of the essential life ng mga workers. Kasi hindi sila makalabas. Ano ngayon kung bigyan namin sila ng worth 300? 'Di ba? Gastos 'yun, tama. Pero anong kapalit? They will love Kuko Express and they will share about us sa iba. Ikaw, anong ginagawa mo? Gusto mo lang? Benta. Ang target market mo, dapat repeat customer. So, dahil walang nakakatapos ngayon ng card mo. Bakit? Kasi sobrang hirap tapusin. Ang taas ng standard. So, nagigets nyo ba? So, you have to figure out, ano bang goal mo dun sa card mo? Bumenta. Pwede naman yun, pero magiging worth it kaya? Diba? Intindihin mabuti. Sino ba ang target market? Ano ba yung gusto mong maging goal mo for them? Isa pang example, si Jollibee. Ang example natin kay Starbucks Notebook. Example natin ngayon si Jollibee. May party si Jollibee, tapos ang bayad sa venue, 1.5, 2.5. Yung venue na yun, kasya 30 na tao yun. 2.5. Hello, saan ka makakakuha ng ganun dito, especially sa Tagaytay? Entry fee pa nga lang sa mga venue, 150 na. Per head. Diba? Kailan yan, pare ko? Hindi na yan ngayon, no? Maybe nung mga unang part ng marketing nila. Hanggang ngayon, nagtatanong-tanong kami Talaga? kasi 300 per head naman yung sa food. Pero yung mismong venue, 2.5. 300 per food. So, isipin nyo yun. Sa iba, wala pang food. Venue pa lang, 15,000 na. Bakit nila ginagawa yun? Kasi hindi. Ang goal nila, anong goal nila? Value. Para yung bata na magpa-party sa Jollibee, forever na nilang dala-dala si Jollibee. At yung magiging anak ng anak nila. Yes. Yung asawa ko nga hindi ko nga pinupush si Jollibee sa anak ko yung asawa ko, every time dada sa Jollibee, lahat ng kanto may Jollibee. Hoy, si Jollibee! Si Jollibee! Ginaganon niya yung anak namin. Indoctrinated na si Gon-Gon. Na dapat, sino gusto mo? Si M? McDonald's si M Si M o si Jollibee? Jollibee. Kasi, Jollibee. kasi yung nanay, push ng push. Na-push na. Diba? Na-market na talaga ni Jollibee. Na-market na. Ikaw pare ko, McDo ka ba? Jollibee ako, pero hindi ko pinupush sa anak ko yun kasi alam ko ang strategy nila yun. Gusto mo ba kumita ngayon o gusto mo kumita for the long LTV nila? Lifetime value. Ang in-spend mo lang naman 300. Kung 5,000 naman ang babalik sa'yo for the life of the customer, why not? Yun ang kulang sa mga business owners dito, mga small business owners. Tama pare ko. Gets ko na siya kasi kumbaga parang startup entrepreneurs at wala pa silang long-term goal para sa business nila. Hindi rin nila makikita yung value na sinasabi nyo ngayon. Di ba? Yes, totoo yan. Lifetime value ng customer. Hindi nila makikita yun kasi at the same time, yung business nila, hindi rin nila nakikita in a long-term process. More on like, dito lang to, like ilang years lang to, tapos tigil na kami pag walang benta. Ganun lang. Yun. Tama yan. Saktong-sakto. Yan talaga ang napakalaking pagkukulang ng mga small business owners. Kaya hindi sila tatagal. Pero sabihin natin magastos yun Hindi lang naman kailangan magastos lahat Di ba? Kasi pwede ka magbigay ng discount sa ngayon lang Discount na lang kasi yun ang pinakamadaling ilabas. Actually, hindi mo siya ilalabas. Babawasan mo lang yung papasok sa'yo. Kasi ang kailangan mo mabuild talaga yung habit. Because habit pays long term. Saan mo sisimulan yung activity mo? Awareness stage. Kailangan ma-aware sila. Kailangan ma-push mo sila sa interest. That brand para magkaroon ka ng lifetime value at darating ang panahon na gagastusin mo na lang per customer $10 na lang for $17,500 in return. Kung 50,000 ang goal mo, i-figure out mo yung numbers mo, marketing pa lang, ang daming process. Mula sa pagbilang ng ilang eyeballs po nakakita sa atin this month. Out of those 10,000 eyeballs na nakakita sa atin this month, ilang beses mo silang dapat bigyan ng instances na makikita ka nila. One activity is not enough in marketing. Ilan ang dapat mong ma-reach out every month? Ganun ka ba? May number of eyeballs ba na dapat makakita sa'yo? Kaya nga si Jollibee, kahit million yung signage sa taas, kahit hindi ka pumunta sa Jollibee ngayon, basta may signage sila milyon na napakataas, napakalayo palang kita mo na. Bakit? Binibilang kasi nila ilang segundo mo makikita yung signage. Alam ko kung gaano kalalim yung focus na kailangan ibigay sa isang bagay.
'Di ba? Bago ko maibigay sa iyo yung point na gusto kong sabihin sa iyo, Josh. Kailangan kong suportahan ng maraming information 'yon para maintindihan mo. So ibig sabihin, kailangan ko ng maraming time para mag-prepare. Bago mangyari ito, kailangan ko nag-prepare ako dito ng ilang araw. Simula Friday, nag-iisip na ako kung anong dapat kong sabihin, paano ko i-display. Paplanuhin mo 'yon. Awareness stage, you need at least 13 activities for us kasi online digital kami. Online and offline. Ganon karaming beses. And hindi lang quantity, quality pa. Kailangan mo i-figure out ano yung quality na dapat makikita ka ng customer. Kaya pag malaki na yung kumpanya mo, isang department na agad, awareness stage lang ang goal nila. Kaya may pondo sila, pang waldas lang talaga, sa awareness stage lang yon. Kahit walang pera, pwede mong i-focus yun. Sabihin mo lang, okay, ang goal ko this month is 20,000 people, 7 times nila ako dapat makita. And dapat sa 7 times na yon, meron din akong 7 times ways for them to try my product. After nilang matry, kailangan ko ulit ng ways to communicate to them another 7 times pa ulit. So they can buy my product again or figure out bakit hindi sila bumibili. Out of 10,000 na reach out mo 17,000, ngayon magkano ang gastos doon? You really have to understand. Ipa-plot mo rin. Okay, ang project natin ngayon, reach 10,000 people. Ang gusto kong means to reach them, una, digital and offline. Sa digital, gusto ko email marketing. Magkano gastos sa email marketing? Gusto ko rin ng text marketing. Magkano gastos sa text marketing? Gusto ko rin, out of 10,000 na yan, dapat may flyers din. 10,000 ulit. Piso isang flyer, 1.1 isang flyer. Or pwedeng mas malaki yung flyer mo, gaano kalaki. I-figure out mo din yun, alin yung effective. Alin ang kasi sa budget. 1.1 ang flyer. 10,000 ulit, di 10,000 pesos na yun. Gusto mo bang manual? Kasi wala kang pera, tatawagan mo lahat, 10,000 na people. Kaya mo bang gawin yun? Time naman. Nakikita nyo ba? Bawat stage pa lang, ang daming effort na. Tapos gusto mo ikaw lahat? 'Di ba? So, bawat action, you need to spend and lay it out. Ganun po, magplano ng totoong negosyo. Hindi yung gusto mo lang, pag naglagay ka dyan, tapos na yon. Tapos aasa ka mabubuhay ka after 6 months. Aasa ka saan? Sa word of mouth? Mabibilang mo ba yon? Word of mouth? Maraming strategies po. Pero hindi nyo ma-figure out yun kung ikaw lahat ang gagawa niyan. Kasi kailangan pa magluto ng kape. Di ba? Kailangan pa magbalot ng siomay. This video naman is not about discouraging you na huwag niyong gawin mag-isa. Hindi yun. I want you to open your minds lang na lahat ng target natin, lahat ng goals natin, may steps. Kung wala kang benta, hindi ka umaabot sa 50,000, ibig sabihin ngayon, naiintindihan mo na somewhere between the steps mula sa awareness stage mo or mula sa customer pa lang, customer identification mo, may mali somewhere in between. Bago mo ma-reach yung 50,000 sales. May mali dyan in between that part. So we have to figure out ano ba yung recipe dyan. Maraming steps yan, bawat isa. May maliliit na steps na kailangan i-figure out. Diba? Hindi yan porke nag-post ka, may 50k ka na agad. Hindi po yun ganun. That's the challenge for you ngayon, mga parikoy at marikoy. Are you going to do everything? How are you going to do everything? Do you have the time? Do you have the energy? Planado mo na ba lahat yan? You have to figure out every step of your business. So, kung start ka pa lang ngayon, i-expose mo na yung sarili mo sa lahat ng steps na yan. So, yan po ang message natin today. Maraming salamat! Ako nga pala si Chikoy Gonzales. Gumagawa ako ng mga video ngayon na sana ay makatulong sa mga small business owners, especially sa mga food business owners, na mag-grow ang inyong mga negosyo. See you again sa susunod na Zoom. Bye guys!